Isang kongresista at 4 na iba pa ang nahaharap ngayon sa mareklamo kaugnay ng mga pekeng SARO o Special Allotment Release Order. Ang SARO ay ginagamit para ma-release ang pondo ng gobyerno para sa mga aprobadong proyekto. Kabilang sa mga inireklamo si Aklan Congressman Chodorico Aresco Jr. Ikinagulat daw ni Congressman Aresco Jr. ang rekomendasyon ng NBI na idemanda siya, gayong siya pangaraw ang nagpa-imbestiga ng modus na ito. May report si Lia Manyalak del Castillo. Oktubre noong nakaraang taon nang ihanda ng Department of Budget and Management o DBM ang 12 Special Allotment Release Order o SARO na nagkakahalaga ng 879 billion pesos para sa farm-to-market road projects daw ito sa ilang probinsya sa bansa. Ang mga sarong ito ay pirmado na ni Budget Assistant Secretary Luz Cantor pero hindi ito inaprubahan at hindi pinalabas ni Budget Undersecretary Mario Relampagos dahil sa kawalan daw ng network plan. Sa investigasyon ng NBI, ang mga nakahold na saro na pirmado, pina-photocopy at pinalabas na original na saro. Ginamit daw ito para linlangin ang mga local official na may budget na ang proyekto. Kaya ang mga kontraktor naglalabas na ng pera sa sindikato para makuha ang proyekto. Kaya rekomendasyon ng NBI, sampahan ang reklamong falsification of documents si Aklan Representative Teodorico Aresco Jr. Pirmado raw kasi mismo ni Aresco ang sulat sa Department of Agriculture na humihingi ng saro para sa kanyang distrito, mga saro na hindi inaprubahan ng DBM. Pinakakasuhan naman ng obstruction of justice ang consultant niya na si Mary Ann Castillo dahil hindi raw nakipagtulungan sa NBI. Mga reklamong falsification of documents, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at paglabag sa Code of Conduct for Government Employees naman ang haharapin ni na Emmanuel Raza, Elvi Rafael at Bernie Beltran. Si Raza ang staff ni 2nd District Zamboanga Representative Lilia Nuño. Sa testimonya ni Raza, inamin niya na siya ang nag-abot ng listahan ng mga proyekto para sa Region 2 sa isang Jose Badong na staff naman sa House Appropriations Committee. Pero ayon kay Raza, nakuha niya lang daw ang mga dokumento kay Rafael na driver ni DBM Undersecretary Relampagos. Si Badong na ang nagbigay ng mga dokumento kay Abraham Pelonio, Chief of Staff ni 2nd District Cagayan Representative Alain Vargas Alfonso, na siyang nag-email nito sa isa pang staff ng kongresista na nasa Tugigaraw kung saan nadiskubre na peke ang mga saro. Hindi makapaniwala si Congressman Aresco, itinanggi niyang may kinalaman siya sa sindikato. Bakit daw siya kakasuhan kung siya pa nga ang nagpa-imbestiga sa mga pekeng saro? Haharap daw siya sa NBI. I am the victim here. How can it be that my office can be an originator of fake saros, and when we have no capability at all, we don't even know how the SARO document. We have an idea, but we don't know the code number, the signatories. Sabi ng NBI, walang malinaw na mekanismo ang DBM para matiyak na hindi mapupunta kung kani-kanino ang mga saro, kaya tuloy ang investigasyon at hindi pa raw lusot ang ibang taga-DBM kasama na si Undersecretary Relampagos. Sa isang pahayag, sinabi ni Relampagos na handa siyang makipagtulungan sa NBI. Susuportahan daw ng DBM para matigil na ang sindikato. Tiniyak naman ni Budget Secretary Florencio Abad na sa oras na mabasa na nila ang report ng NBI ay papatawan ng karampatang parusa ang mga empleyadong pinangalanan. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.